Linggo, Gis na, Ratsada, Balita na. Mga nagaratsada nga balita, subong nga Biyernes. 22 anyos nga babae arestado sa ginaligar illegal nga pagpatigayon sang dental services sa Iloilo City. Pagpangawat sang kalo sa mga pamatanon sa Bacolod City na hulikam. Samtang tuyo nga pagpalagyo sang lalaki sa motorsiklo na bululyaso sang ginpunggan sang mga residente. Duha ka ido sa Dumangas, Iloilo patay matapos ginapatihan, ginhiluan. Samtang sa Bacolod, layaw nga ido nga ginampusan sang 2x2 nakaluwas ayhan. Presyo sang gatong posible magsaka sang 3 to 4 pesos kada litro sa madason nga simana. Napulo ka hektarya nga EI Data Center ginaproponer nga tukoron sa Oton, Iloilo. Mga residente nagapamatok. Kag mga dumaan nga hampang, liwat ginbuhi sa mga pamatanon sa banwa sang Lambunaw, Iloilo. Ini ang Ratsada Balita. Mayong hapon mga kapuso, mayong hapon Adrian. Mayong hapon man George sa nagapanguna nga balita. Peke nga dentista dakop sa intrapid operation sa Haro, Iloilo City. Suspect nagapangtakod sa braces kag nagatanyag sa iban pa nga mga serbisyo sa manubo nga presyo. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. Nagpamalibad pa ang babae ngayon nga ihatag ang iya cellphone sa kinpatigayon nga entrapment operation sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6 sa Barangay Ungka, Haro, Iloilo City, Lunes ang hapon. May karapatan ka na magsalita, ano man ang sabihin mo ay maaaring gamitin laban o pabor sa iyo. Subject sa operasyon, ang 22 anyos nga babae nga si alias nila, isa ka peke nga dentista. Nagatanya gini sang dental services ka nga isang tooth whitening kag papostiso apisar. Wala ini sang lisensya. 3,000 pesos lang ang tanyag sini sa pagpatakod sang braces nga dapat. Nagkalabot ini sa masobra 50,000 pesos. Puluyan sini ang nagaserve nga klinik. Single siya, tapos wala man siya obra, sa sulod lang gid siya sang balay. So ginpamangkot namon kung diin siya kabalo kabit sa mga brace. Siling niya na kita niya lang sa iban o kung gin-search niya lang siguro sa YouTube. Preso na ini kay nagapakatubang sang kaso sa paglapas sa Philippine Dental Act of 2007 kag Cybercrime Prevention Act of 2012. Pahayag sang suspect sa kabalisan, naibulaan sini nga sala ang iya ginahimo. Siguro sir, pangabuhian niya, amo na siguro ang source of income niya, parang makabulig man. 2024 pa niya kuno ginahimo niya. Sunod sa presidente sang Philippine Dental Association Iloilo Chapter nga si Dr. De La Cruz, dako ang risgo sa dental health kung mag-avail sa serbisyo sa mga hindi ilehitimo nga dentista. Dugang ni De La Cruz, bisan sila nga mga lisensyado nga dentista, ang kinahanglan pa magsekyar sang orthodontic certification agod legal nga makatakod sang braces sang ngipon. Pwede maka-cause nga maghululag tanan mga ngipon and worst case scenario, pwede matakta ka ngipon. Hindi tungod kay barato, effective kag safe, no? Hindi na siya accessory ang braces. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, Anaga, Ratsada. Pagpangawat sang kalo sa isa kabaligaan na hulikam sa Bacolod City. Samtang lalaki nga nangawat sang helmet, nakuhaan man sang CCTV. Yari nagratsada nga balita. Kasubo nga nagapili lang sa magkalo o kagiban pa nga items ang tato ka lalaki sa baligyan sa Barangay 40, Bacolod City. Nagtakos pa sila sa magkalo apang matiun-tion amat-amat na nga ginsulod sa isa ka lalaki sa shorts ang kalo nga napilian. Sunod sa nagabantay, 2 beses nga nagbalik-balik sa baligyan ang grupo anti-satigayon ng pagpangawat. Sa mga 420, amo to nagbalik sila nga tatlog sila. Ito gin nag-ayo-ayo pa sila ganit. Amo ko siling ko ang puton ko lang anay. Amo to din pagtalikod ko nagdasig yada yung giligin tago. Gin-report na sa tag-iya sa kapulisan ng insidente. Sa Barangay Singkang Airport, nabulilyaso ang plano sang sining lalaki nga magpangawat sa motorsiklo. Ini matapos sa dakpan sang mga residente.
Base sa investigasyon sa kapulisan, napaandar sa lalaki nga si Alias J. 19 anyos, ang motorsiklo bangod nakatakod ang yabi. Abang nalagas ini sa mga residente. Nagka-problema man di ganit sa kaya nagawala bala. We cannot, we are not, it's up to the court kung ipapacheck natin sa psychiatrist. Pero as of now, ang sure na natin kasi ginkuha niyang motorcycle. Sa Dalan Hilado, makita sa CCTV ang pagtaban sa lalaki nga naka-face mask sa helmet nga nakatungtong sa motorsiklo nga nakapark. Ginatutugan sa Bacolod City Police ang nagasakang kaso sa pagpangaw sa syudad. Since January, tep gidya perming aton nga problema not only sa mga business establishment nga shoplifting ang kaso, may mga salisi kita. Opo Kiril Casillo, Adrian Priatos ang naga Ratsada. Nahuli kam ang pagbungguanay isang tricycle kag motorsiklo sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz kay nasang aga. Makitaan sa video nga diretso ang dalagan sa tricycle nga ini nga ginamaneho ni alias Rick, 35 anyos. Samtang naman sa piyak nga lane ang motor nga ginamaneho ni alias Lanlan, 70 anyos. Resulta, pilason ang duha ka pasahero sa tricycle kag ang rider. Nakaangkon sa menor nga pilas sa mga biktima. Ginkustodiya naman sa kapulisan ang tricycle driver. Matandaan nga apat man ang pilason kahapon sa nagluntad nga aksidente sa parehong nga lugar. Ginakabigini sa kapulisan nga accident-prone area. Inasila kong nga lugar at pista inatatanin, lilikuan kay Landcore. May cut na takong dalan. Hindi ko ba natapos? Usually dapat. Inang mapaharap pagit pala, matap pagit mahinahinay kagir. Duha ka nga ido na sapuan nga patay sa Dumangas, Iloilo. Sa Bacolod City, layaw nga ido pilason matapos ginlampusan sang 2x2. Sa Iri Pedreso may nagratsada nga balita. Nasapuan sa pila ka mga residente sang barangay Ermita, Dumangas, Iloilo ang ini nga mga patay nga ido. Talalupang doon nga nagahabok ang lawas sa mga ido kag may dugo pa nga nabilin sa ilang mga baba. Duda sa barangay officials, posible hungod nga ginhiluan ang duha ka ginapatihan layaw nga ido. Wala pa abisang may nagpakilala nga tag-iya. Ginlubong na ang sapat. Wala na inigin report sa kapulisan. As barangay council, list ang mga dog owner, mga responsable man sila sa mga sapat nila. Kung sa higad naman ang karsada sa ilang mga balay, try nila nga ido nila, higtan nila, or ikurong nila. Sa sini nga mga laragway, makita nga pilason kag nagaluya ang layaw nga ido sa barangay Tangub, Bacolod City. Gilayon ini nga gin-rescue sang Animal Welfare Group matapos nagpangayo sang buli kag isa ka residente. Base sa resulta sa pag-examine sa ido, nakaagom ini sang pilas sa mata. Bali man ang iya natuong nga tiil matapos ginlampusan sang 2x2. Nahibaluan nga nagapusong pagali ang ido. Pag-abot niya, nag-bleed na actually ang iyang eyes, no? Kaya ito nag-rupture iyang cornea. Kag sa assessment namon may line fracture pagid siya sa iyang zygomatic nga bone, anemic pagid siya. Posible nga ginlampusan sang kahoy ang ido bangod nagapangagat sunod sa pila ka mga residente. Ang ido na siya, o yun sa may tipan sa iya, gagalagaw lang, then damo na siya nakagat. Nagabulig ng barangay sa pagtumod sa may kahimuan sini sa ido. Hindi ka mo maghalip ang lampo sa ido. Kay basi may makasugid sa inyo. O kung nakuhaan ka mo sa picture. Upod kay Herald Ekang, Aileen Pedreso ang naga Ratsada. Sa iban pa nga balita, Dumangas sa National High School, liwat nga nakabaton sa pamahog online. Seguridad sa mga estudyante, ginakabalakan sa mga ginikanan. Si Zen Kilantang sa may nagaratsada nga balita. Makitaan sa screenshots nga ini ang pagpamahog online sa isa ka netizen nga nagapahayag nga siguraduhon sini nga may mabiktima siya sa Dumangas National High School. Sa iban pa nga post, ginadumta niya ang bilog nga mga manunudlo sa bulutuan. Ginpost niya ini kagabi nga gilayon nakalabot sa igtalupangod sa mga opisyal sa eskwelahan. Ginreport man gilayon sa kapulisan sa diin ginpasangkad pa ang seguridad sa eskwelahan subong adlaw. Sunod sa Dumangas Police, ang pamahog sa social media daw pareho man sang tinagdan nga semana. Gina-verify pa nila ang tag-iya sa account nga nagpost. We are currently looking into this now, where several people, we are people probably inside the school or outside the school who has
malicious intent pa lang. Nagapabili naman nga normal ang klase sa bulutuan. Personal nga ginpadulungan sa Schools Division of Iloilo ang eskwelahan. Agud sa pulon ang school principal kag Dumangas Police. Wala na naghatag pa sang statement ang eskwelahan angod sa insidente. Ang iba nga ginikanan wala naging paeskwela ang ila kabataan bangod nagakabalaka sa ila seguridad. Luyag naman nila nga maaksyonan gilayon ang mga pamahog bangod nagakaapektuhan na ang pagtuon sa kabataan. Kulbaan gid kami. Mamaya nga akong bata ganito wala kay eskwela. Kaya hindi siya ako na magkadto sa eskwelahan kay nakulbaan gid siya mo. Aksyonan ng dai para ang kabataan sige eskwela na. Matandaan nga na mahog online ang isa ka maestro sang tinalagdan nga semana bangod ginadumilian sini nga makabaligya sang chicken pastil ang mga estudyante sa Dumangas NHS. Ginatiwan pa sang news team nga ma-interview ang Schools Division of Iloilo apang wala pa sang statement nga ginpagwa. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, ang naga Ratsada. Bantayan. 10 hektarya nga AI Data Processing Center ginaproponer nga tukuron sa Oton, Iloilo. Mga residente nagapamato, tutukan sa pagbalik sang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Mga kapuso, ginaproponer nga AI Data Processing Center sa Oton, Iloilo. Ginapamatukan sa pila ka residente kag mangunguma. Supply sang kuryente kag tubig ginakabalakan nga maapektuhan. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita live sa Barangay Abilay Sur, Oton, Iloilo. Kim? Jert, duwa na ka-committee hearing ang ginpatigayon sumugod niya proponer ang proyekto sa Mayo. Hinagod mahangpan ang mga benepisyo kag halit nga dala sang proyekto. Dugang nga trabaho kay negosyo kag mas reliable nga digital services. Ini ang ginapresentar nga benepisyo sang ginaproponer nga artificial intelligence o kon AI data center nga tukuron sa Oton, Iloilo. 8 ka hektarya nga duta ang sakop sa Barangay Abilay Sur kag 2 ka hektarya ang yara sa Barangay Lambuyaw. 50 megawatts sa kuryente ang kinahanglan agud mapadalaga ng proyekto. Mayo sa bunga tuig, sang ginproponer sang Norwegian Company ang proyekto nga target masuguran antes matapos ang tuig. Ini ang kabahin sang 10 hektar nga duta nga tukuran sang AI data center diri sa Barangay Abilay Sur, Oton, Iloilo. Isa ka gatos ka mga ogtungano na ginapromisahan nga mahatagan sang obra bangod sang proyekto. Sa baylo, madulaan naman sang palangabian ang mga mangunguma kag mga balay ang mga residente. Sunod sa barangay, hindi magdubo sa 20 ka pamalay kag masomra 20 ka mangunguma kag farm owners ang maapektuhan sa proyekto. Ti masaylo naman kami, yan nugwa namon nga puro lang kami saylo nga bago lang kami. Damo kami na pananom da subong sa likod da, ginalawigyan ka baka. Ginatamna namon ka mga garden. Dugay na kami di ko na nila gulpe. AI na basi may mga epekto mga radioactive na. Ginklaro ni Oton Vice Mayor Jose Neil Olivares gayara pa lang sa consultation phase ang proyekto. May duwa na ka-committee hearing agin patigayon. Kag subong hapon, naghiwas ang public hearing sa Barangay Abilay Sur, Oton, Iloilo. Need ginila tagaan kami sang clear picture no sang ginatawag site development plan, explain sa amon kung ano ning mga buildings ibutang nila kag ang purpose gid sina. Pila sa mga isyu nga padayon ginahusisa sang Sangguniang Bayan kag sang barangay ang environmental impact, epekto sa supply sang tubig kag kuryente, zoning kag iban pa. Sunod sa iya kay Mr. Daniel Robertson, nakakuha na siya sang certification sa ILECO nga maka-provide ang ILECO. Sunod sa iya, may initial talk sila sang MPIW, MIWD. Muna ang isa ka concern nila nga ti sa amon gyapon man dalom duta kuwao ng tubig. So we need a scientific study for that. No? Jert, wala na isayran ang public consultation sa buong hapon bangod nag-walk out ang proponent sa proyekto. Dismayado diri ang mga nagtambong bangod madamo pa sila kuntani sang mga palamang kuntanon. Ang akto sang proponent sang proyekto ang ginakabig naman nga withdrawal man sang proyekto. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye, Kim Salinas.
Mga kapuso, arestado ang 28 anyos nga lalaki nga si alias Kenneth matapos tuyo magpasulod sa illegal nga droga sa nagbisita ini sa isa ka PDL sa Antique Rehabilitation Center sa San Jose, Antique kahapon sang hapon. Sa investigasyon sa San Jose Police, gintago sa underwear sang suspect ang 2.6 grams ng suspected shabu nga nagabalor sa masobra 17,000 pesos. Ginpaidalom na ang na-recover nga droga sa laboratory examination. Antes ang dakop sa iya, ginamonitor na ang kapulisan ng suspect. Preso na ang suspect kag nagapangatubang sa paglapas sa attempted transportation, delivery of illegal drugs kag possession of dangerous drugs. Nag-attack ang mga guard sa normal routine nila to freeze and body check. And later on, kita nakatago sa kilid sa underwear niya ang 100 peso bill. Pagbukas kang kwarta, ito nakasunod ang suspected shabu. Bedridden yung senior citizen, ginkarga sa duyan para makalabo sa venue sa orientation para sa ayuda sa banwa sa Binalbagan. DSWD NAR may patag sa natabo. Sa Ilipet Dreso may nagaratsa ng balita. Sa sininga video, makita nga ginabululigan sa pila ka mga residente ang pagkarga sa 77 anyos nga lolo sa isa ka duyan. Sunod sa uploader, padulong sila sa venue sa orientation sang barangay para sa uplift program sa Biao Binalbagan. Luyag kuno sini nga makatambong ang iya lolo Kasyano agud makakuha sa ayuda rason nga apisar bedridden na ginpangitaan nila sang pamaagi. Ngayon sa pagkaoras ng lakat, ma'am, sa na kunan ko sa ayuda sa gobyerno, hindi man pwede kung hindi personal na makatut. Kaya parang ako sa taon, man ara na mismo si lolo, tapos makita ko na noon sitwasyon na. Pathag sang DSWD Negros Island Region, exempted sa pagtambong sa orientation pati na sa aktual nga payout ang mga bedridden kag may iban pa nga kondisyon. May iban pa nga options, kasubong sang house to house o kung pagpakita sa authorization letter para sa himata nga maklaim. We are not instructing during the actual payout pati bedridden na dalhin. Our social workers can adjust. Kung meron namang eligible within the households, pwede yun. Identification lang. Natala na ngay claim ni Lolo Kasyano ang ayuda, pinaagi sa iya mga himata suno sa DSWD NIR. Upod ka Herald Eka, Aileen Pedreso ang naga. Ratsada! Mga puso, isa na naman kay storya nga nagapakita sa sakripisyo sa isa ka babae ang aton malantaw sa magpakailanman. Pagabidahan ni Lian Valentin ang episode niya Battered Wife for Hire bilang si Marie Chris. Paano ba niya tubangon ang pag-anto sa luyo? Sang barang nga si Tonyo played by Juancho Trevino. Bantay rin na sa Sabado 8:15 sa GMA. Ini ang Bratsada Balita. Ini ang Bratsada Balita. Mga kapuso, padayon nga ginakampanya sa Philippine Red Cross Iloilo Chapter ang pagtipon sang dugo. Ginhatagan sa PRC Iloilo sang pasidungog ang mga aktibo nga blood donors sa PRC 25th Annual Blood Donors Recognition and Awarding Ceremony. Ginahatagan sang ahensya sang importansya ang blood donation activities sa mga government agency, mga NGO, kag iban pa nga organisasyon. Lakip sa mga ginpasidunggan ng GMA Regional TV, Ratsada Balita sa kontribusyon sa pagtipon sang dugo. Need gid naton ang tawag na damo kita sang donors na maga-donate kas may ara kita 25 hospitals diri sa province of Iloilo and every day need gid sang mga different patients. Mga kapuso nga motorista, magprepara na bango sa masunod nga simana, posible nga magsakat naman ang presyo sang gatong. Base sa estimates ng Department of Energy, posible nga maglabot sa 4 pesos to 4 pesos kag 25 centavos ang saka sa kada litro sang diesel. Yara naman sa 2 pesos kag 50 centimos to 3 pesos ang posible saka sa kada litro sang gasolina.
Sa tungasang paglapnag sang moderno nga teknolohiya, uso pa bala ang mahampang sang una. Ina istorya ang itutugan ni Elias Canor ang laro ng lahi sa banwa sang Lambunaw, Iloilo. Sa una nga pagtanaw daw may ginahingabot ining grupo sang mga kalalakinhan. Nagpaulan sa koral sa tunga pa sang Lambunaw Plaza. Mano kamo? Mananon-tanon? Pero dali lang nga may tabon ang ila mga mata. Wala sila armas ha, pero sa ila pagkamang-kamang, mayara sila misyon. Tagsa sa ila, nagaambisyon. Man kung ikaw makadali sining idik, sigurado paldo. Lain-lain na eksena ila ginbida. Kung kaisa mahamot ka, kaysa baylo nga idik iladakpon, daw sila iya manidakpanay. Medyo halong lang mga toto, basi lain ang inyo madakpan. Himuon ta naman nga bida ang idik. Daw siya paya ang may training. Nagaliko sa wala, nagaliko sa tuo. Nagahulat anay, dayon liwat magpalagyo. Ang mga usisero, gusto lang magsinditan samtang ang mga nagapasakop, luyag makapaldo. Ining si Toto gani nagsulo pero sa baylo nga makapaldo, tubig ulan iya nadakpan. Sang ulihi nadakpan na gidman ining idik? Gin siguro gid ni Puldo nga siya makapaldo. Imo-imo ko lang ng ngalan niya para mag-rhyme. Sa sini nga pahampang indi idik ang bida. Pinakadako ang kadalagan ang pag-updanay sa isa ka komunidad nga buhion ang nadula na nga tradisyon sa tunga sang moderno nga panahon. Kami sa Banwasang Lambunaw, nag-iisa kami para islibbar ang linggo ng kabataan. Nag-enjoy gid ang pamatanon sa amon banwa. Ako si Elias Canor, naghatag sang istorya nga mahamot ka na, may leksyon pa. Pabusayarin na ang mabalantayan sa The Master Cutter. Paano bala malutsan? O kung malusutan ni Atoy ang mga kaaway, mahalata na bala ang iya pagpakunukuno bilang Alexei Sokolov? Bantayan ang inang may Senate karon sa Jimmy Prime 8 p.m. pagkatapos sang 24 oras. Samtang mangin madugo may eksena sa misyon sa Task Force Firewall sa Santara, magakita ay pabala si Galo kag si Sunshine. Bantayan pa ang mga dugang eksena 8:50 p.m. sa atong Jimmy Prime. Mga kapuso, paano ka bala nagasorry sa isa katawo? Sa Bulacan, nachos and cheese ang peace offering sang 4 katuig nga baby boy sa iya Iloy. Suno kay Hughes Cooper Chabel nang akig ang iya baby matapos niya nga gin-delete ang game sa cellphone. Ginhaboy ni baby sang charger ang iya Iloy kag naigo sa ulo. Nakita na lang ni Chabel sa CCTV nga nagtener sa hagdan ang bata matapos akigan. Nagkadto pa kuno ini sa kusina kag sang nagbalik na sa iya mama, may dala na nga peace offering. Apology accepted, baby boy. Mga kapuso, gin kabiliban sa mga bisita kag syempre mga residente ang engrande nga stage kag overall production sang ginhiwat nga hiyas sang Kalumpang 2026 sa Barangay Kalumpang Molo sa Iloilo City. Kadungan sang piyesta sa barangay nagpa-indis-indis sa pagrampa ang matahom nga mga kandidata nga tiglawas sang kada zona. Sa video, hindi halata nga sa barangay gym lang ang venue bangon sa lightings, sounds kag camera angles nga ala international pageant. Sunod sa pageant director nga si Bong Kanyaman, goal sa barangay nga himuon nga memorable ang kahiwatan kag ma-inspire man ang iban nga mga barangay nga wala sang imposible basta magbuligay ang barangay officials kag mga residente. Good job, Barangay Kalumpang!
Samtang mga kapuso, padayon nga magapaulan ng habagat gani posible sa gihapon ng mga pagulan sa pila ka bahin sang pungsod. Apektado man sa gihapon ang Luzon kag Western Visayas. Posible magapadayon ang pag-exister sini sa weekend. Base sa datos sang Metro Weather, may mga lapta-lapta nga ulan man sa gihapon sa pila ka bahin sang Western Visayas kag Negros Island Region. May tsansa man sang ulan sa iban nga bahin sang pungsod. Wala man ginadula ang posibilidad nga may magaporma nga malain nga tiyempo sa sulod kagwa sang PAR. Padayon nga magtutok sa update sa mga masunod nga inadlaw. 5 ka mga pamilya ang apektado matapos na sunog ang 2 ka boarding house kag isa ka establishmento sa Barangay 33, Bacolod City kahapon. Sa datos ng BFP Bacolod City, naglabot sa 15,000 pesos ang danyos yang inbilin sa sunog. Padayon pang inatumod ang gintunaan sang sunog. Mga kapuso, matanaw ang episode nga ini kag iban pa nga mga lokal nga balita sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede ba ninyong mabisita ang amon official YouTube channel, GMA Regional TV, kaya click ang subscribe button para sa pinakamainit nga balita halid sa mga riyon. Madamong salamat mga kapuso, pati na sa aton mga kapuso abroad. Ako sa Eden Pretos. Ako naman si Gertrude Charlatan. Kami ang GMA Regional TV. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sa to, tub-tub subong, matutod niyo serbisyo gidla. Tub-tub sa Lunes, ululupod gyapon kita tanan sa Ratsada.